merong nakarating hindi talaga magre-resign po. Kahit anong kulit natin, kahit anong halata na natin na hindi niya kayang patakbuhin ang Department of Education, mga bossing, mukhang malabo daw pong mag-resign, mga kababayan, 'no? Kahit sino pa ang itapat mo diyan na puwedeng pumalit, kahit pa, matatalinong mga talagang bihasa, eh, mukhang hindi daw po magre-resign, 'no? Narinig-rinig ko lang po, mga kababayan. Bakit daw ho? Eh, kasi kapag siya ang Department of Education, may budget daw po, mga kababayan, hanggang 2028. Eh, baka 'no, baka kailangan sa darating na eleksyon, ayon doon sa saan bang balita 'yun? Jordan, paki-type mo nga kung saan naibalita 'yun. Nai-e-extend daw po talaga, aabot talaga daw ng 2028. Alam ko galing din kay dating Senador Trillanes 'yan, mga bossing, eh, 'no? Na siyempre nga naman, 'pag pahina ng pahina ang kanilang, kandidatura, kailangan medyo malaki ang budget, mga bossing. Eh, hindi naman ho natin rektang sinasabi, nakita lang ho natin, mga kababayan, do'n sa balita na galing mismo yata kay dating Senador Trillanes na gano'n ang gagawin. Kapagka hindi kaya, mga boss chief, sir, 'pag hindi kaya, kung talagang para sa bayan, bibitawan at bibitawan mo na 'yan, 'no? Ipapasa mo sa iba sa mas may nakakaalam at sa mas may kakayahan. Late na ho ang edukasyon natin, mga bossing, tapos ang ating Inday Sara Duterte, 'no, na may hiwa dito, eh, ngayon pa lang ho nag-aaral, mga kababayan. Ngayon niya pa lang pinag-aaralan kung paano patakbuhin. Eh, kailan pa ho 'yan matututunan um, ng ating Vice Presidente? After 3 years. Tapos mag-aaral na naman para sa pag-a-upgrade. So, kailan pa talagang maisakatutuparan? Ano po, yung talagang mismong pag-upgrade. Eh, 2028 tapos na ho ang kanyang eleksyon. Pero kung ang nakaupo ho diyan, mga boss chief, sir, eh, yung talagang labis na may kaalaman ho, alam patakbuhin agad, yung first day pa lang makakaramdam ka na at makakakita ka na, aba, iba yung plano nito, ha. Mukhang talagang may 4 na baitang o 4 na taas ng antas ang ano ba yung sinasabi ko? Kumbaga, malaki ang hakbang pataas nung antas ng ating edukasyon, mga kababayan. Pero pagka ngayon, mag-aaral pa lang, ay lalo hong babagal 'yan, mga kababayan. Nandito tuloy yung kaibigan natin na si Paulo Saison. Dapat si Robin ipadala natin, expert ng foreign policy at international. Eh, pupunta nga daw si Robin Padilla, 'di ba? Pupunta nga daw po, mga kababayan, si Robin Padilla at siya ang makikipag-usap sa China. 'Di ho ba, mga bossing? Oh. Eh, kay Inday Sara Duterte, "Ma'am, bigay mo na 'yan. Ano, kailangan ng estudyante natin na tumaas ang kalidad ng edukasyon." Eh, saka na natin isipin kung talagang, may katotohanan yung sinasabi dun sa balita na yun, ano, saka na natin isipin yung 2028, malayo pa naman yun. Oh, 'di ho ba? Grabe, kapal ni Sara, walang respeto sa sarili at delikadesa. Siguro before and after 2025, senatorial election, sibak na siya. Tuma-timing siguro. Eh, naku, eh, kung matutuloy ho yung sinasabi ni Senator Antonio Trillanes, mga boss chief, sir, na June, July, August, oh, eh, nakalista ho si VP Sara, sabi niya, doon sa International Criminal Court. First, Digong, first batch. Second batch, si VP Sara daw po, si Bongo, si ano pangalan nito? Si Boy Puncher, si Bato de la Rosa. Ubos ang DDS. 'Di ba? Ubos ang DDS. Sir Mark, 4 years ka pang magtitiis, ano kaya ang gagawin natin? Eh, hindi ko ho alam, mga kababayan. Eh, kung talagang ayaw, ano po, ang dami ng panawagan at mismong siya na din po, mga boss chief, sir, ang umamin na, hindi pa sapat ang aking kaalaman dito. Oh,
Iniaasa ko lang doon sa mga taong nakapaligid sa akin. Eh, wala. Mga 4 na taon pa nga talaga tayong medyo late ang ating edukasyon mga bossing kapagka hindi bumaba o hindi nag-resign. Tayo naman po mga boss, chief amo, sir, ang pagpapa-resign natin, eh, doon lang ho sa Department of Education, yung pagiging secretary lang po mga kababayan. Hindi naman natin siya pinagre-resign bilang vice presidente. And halal ng taong bayan yan. Isa din po tayo sa humalal diyan, eh. Ano po? Kaya hayaan na natin. Kaya lang medyo stress na din ho ang BP. Kapagka stress yan dahil nga po sa pababa ng spaghetti, pababa, no? Yung kanyang ratings, lalo na sa 2028, lalong i-stress ho yan mga bossing, lalong hindi magagampanan ang tungkulin bilang secretary sa Department of Education. Eh, alam nyo na po, pag madami kang iniisip, talagang kung ano man yung goal mo o kung ano man yung mismong, ano tawag dito? Mismong nais mo doon sa departamento mo, eh, gulo-gulo yan. Ano? Dahil aagaw yung pag-iisip mo ng yung 2028 ko, parang lumalabo ng maging presidente ako. Tapos meron pa ditong mga ibang chismis o wala na. Lalo nang mahuhuli po. Ano mga kababayan, sa tingin nyo ho ba, kung sakali, kahit ramdam nating malabo, no? Sino ang magandang ipalit kay BP Sara, mga bossing? Mar Rojas? Clarita Carlos? Sino pa ang mga pwede, no? Yan talagang aangat ang antas ng edukasyon ng Pilipinas. Eh, wala ho eh. Sabi ni Sir Tony Ninobla tuloy, papalubog na ang barko ni Digong at Sara, tumatalo na ang mga tripulante. Nag-iiyakan na ho, no? Pati yung mga pasahero nilang mga DDS. Nag-iiyakan na ho, mga kababayan. Eh, paano ba naman? Sino ba naman yung kanilang source lagi? Si Maharlika. Oh. Prof. Contreras, okay rin po for DepEd. Ayan, no, ang daming pangalan na maaari at posible na pumalit ho, di ba? Mar Rojas or Prof. Clarita Carlos, mga DDS, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Mga DDS vlogger, wala nang may content, kundi sirain lahat ng admin vlogger, pati si Mike Abe, walang respeto ang mga iyan. Personal na ginagawa, kaya minsan pinapatulan. Alam niyo po gawin niyo diyan mga kababayan, pagdikitin niyo na lang yung mukha nila at mukha namin. Tapos na ang argumento. Ano? Grabe ka naman, Mark. Makapanglait ka naman. Eh, grabe naman kasi din sila, mga bossing. Kung makatawag ng dugyot, eh, kala mo naman, kala mo hindi mga nanlilimahid yung mga mukha nila? Di ba? Tsaka kung bumanat lang ho, mga boss, eh, personal lang. Tanungin mo yan dyan sa mga, sa mga topic na pampolitikal. Sasabihin niya, ganun pala, ganun pa, banat, play ng video.